Hapon po sa inyong lahat. Inahanda pa nila Chef Jacinto ang kanilang mga ingredients. So relax muna kayong lahat and enjoy. Hapon po sa inyong lahat. Umpisa na natin ang pinakahintay nating healthy cooking demo by Chef Jacinto. Chef Jacinto is an owner and manager of Chef T's Culinary Apparel. Is a pretty familiar face in TV shows such as Rise and Shine and Umagang Kay Ganda. Conducting demo using simple cooking techniques and nutritious ingredients. Chef She is currently the operations manager of Top Chef Solutions Incorporated, an honorary member of the CCFCC Vancouver, British Columbia, and entrepreneur member of the Royal Business Club International. She's also an official endorser of Caliston products from Greece and culinary instructor at Emilio Aguinaldo College. Let us all welcome Ms. Chef Jacinto. Let's all clap. May mic siya. Chef, ano bang gagawin natin ngayon? Ano bang ating recipe for today? So, good afternoon muna po sa lahat po ng nandito and sa ating po mga organic farmers. And congratulations po sa gumawa ng event na to. Parang napakaganda pong starting po sa dami po ng tao ngayon. At kailangan natin din matutunan natin kung paano, hindi lang tayo basta kakain. So kailangan din natin matutunan natin kung paano yung mga healthy or mga benefits na makukuha natin sa bawat kinakain natin. And then, yung dish po natin today is yung inabraw, which is parang ano siya ng Ilocano na pinakbet, bulanglang or dininding. So it's parang may own version po ng inabraw. So ang ingredients po natin today, so meron po tayo na luya or yung ating sibuyas, kamatis, meron tayong okra, and then yung ating talong, kalabasa, sitaw, and then yung sinantolan, which is from Lilio Organic Farmers Organization, yung sinantolan na preserve nila. And then yung ating additional flavor para kung ayaw nyo medyo maasim or sobrang alat, or pwedeng dagdagan natin. Yung iba kasi ayaw ng maalat, lalo na yung ating mga elders. And kung gusto niyo ng additional flavor, so we can use the bagoong isda. And then, yung pang-saute natin, syempre po yung ating Caliston olive oil. Pero pwede naman tayong gumamit ng mga ordinary olive oil na nabibili lang natin, vegetable oil, canola oil. So, pwede naman po yun kung mahirapan tayong bumili ng medyo po na oil. So, the first thing po natin na gagawin, so heat the pan. So, lagyan lang natin siya ng konting mantika. Saute po natin yung ginger. So, yung ating pong luya, maganda po to para sa ating sa may mga cancer. So, number 1 po siya na anti-cancer. And then we have our sibuyas. So yung sibuyas po, meron po kasi tayong white onion at saka yung red onion. So yung pong puti, kung gusto nyo na additional sweet, so kasi po ang ginigisa po nating maigi yung sibuyas, nagdadagdag po siya ng tamis. Pag mas nagigisa po natin ng maigi yung sibuyas. So make sure po, kapag nagigisa po tayo ng onion,
ipa-brown pa natin ng konti para mag-a-add siya ng sweetness po sa ano natin, sa recipe. We have our itong ating tomato. Siyempre, ano to, healthy pa din. So, alam naman natin na lahat is ano siya sa lycopene, yung ating tomato. So, susutay lang po natin siya. And then, add natin yung sinantolan. So, yung sinantolan kasi, mapapansin nyo, mukha din siyang bagoong. Kung makikita nyo. So, pwede rin natin itong sausawan ng mangga. Pwede rin siya. So, hindi siya ganun kaalat. So, may asim, may tamis. And then, eto po yung magiging, ano natin, parang bagoong. So, natin yung spoon. Chef, may tanong. Kasi kung wala daw silang olive oil, ano daw ba ang pwedeng gamitin? Po. Like po na sinabi ko po kanina, kung wala po tayong olive oil, pwede naman po tayo gumamit ng ordinary oil po. Like po yung mga nabibili natin sa dyan sa mga tindahan, sa mga sari-sari store, pwede naman natin gamitin yung vegetable oil, canola oil. So, kung wala po tayong olive oil sa bahay. And then kapag nasaute na po natin, so ito yung parang naging bagoong natin sa... So, di ba nasanay po tayo na pinakbet, yung bagoong alamang yung ginagamit natin sa pinakbet. So, ngayon po, santol po. Hindi po tayo gumamit ng alamang. And then yung ating pong sitaw. So, sasabay-sabayin na po natin yan. Minsan po kasi sabi natin, kailangan unahin natin igisa yung matitigas daw na gulay. Ngayon po kasi, minsan, pwede po natin pagsabay-sabayin ng gulay, depende po sa cut. So, yung halimbawa po, sabihin natin yung sitaw. Alam po natin na matigas siya. So, liliitan lang natin yung cut niya para maging magkasabay-sabay sila ng... And then yung kalabasa, di ba, matigas po. So, iyan po natin na sabay-sabay siya kasi po, ninipisan ko lang naman yung cut ng kalabasa. So, sabi nila kasi minsan, ay, na-overcook na yung kalabasa, pero yung medyo hilaw pa. So, depende po natin sa cut, kailangan na same sizes po. And then, pag kalabasa, matigas, so, nipisan lang natin ng konti. Kapag po natin yan is yung... pag na-cook na po siya or na-simmer natin, namatay. Sabay-sabay na yung, sorry. Namatay, sorry. Okay na? Yan, medyo po nagiging abala yung ating kalan. So, ginisa lang po natin siya. Hihinaan lang po natin yung apoy. Mapapansin nyo na hindi na ako naglagay ng sabaw or tubig. Hindi na ako nag-add. Kasi po, yung vegetables po natin, maglalabas na po siya ng yung pinaka-juice po nung, gaya po ng kamatis. So, pag na-simmer po siya ng konti, magkakaroon po siya ng sarili niyang sabaw. Kung mapapansin po nyo, meron na po siyang makikita nyong liquid. Chef? Yes po. Habang naghahalo ka, Chef, no, may reminder lang ako sa mga kasama natin. We'll just like to remind you to please take care of your belongings, no? Yung mga valuables ninyo, ilagay nyo lang sa harapan ninyo. Please, thank you.
Thank you, Chef. So, nasaute na po natin siya. So, kung gusto nyo po ng additional pa na pangpaalat, lagyan po natin ng at least 2 teaspoon po ng bagoong isda. So, tayong cover. So, hintayin lang po nating maglabas po ng juices yung ating vegetable. So, maya-maya po ng konti. Mas maganda po na wag natin i-overcook yung vegetable natin para po yung nutrients is maiwan pa po dun sa gulay or makakain pa po natin. So yung iba, kung gusto naman nila, yung iba kasi gusto nila is may konting pork na kasama. So tayo nga is healthy. So minsan inaano po natin, yung iba gusto ay samahan ng gisa na baboy or yung pwede po yung hinimay na isda or pritong isda or yung inihaw. So pwede po nating i-partner dito sa ating inabraw. So napansin nyo po, meron na pong lumalabas na sabaw po ng ating gulay. So mga after siguro po 5 minutes medyo malambot na to. Yun po yung ating pong recipe for today. So hopefully po magamit nyo po and yung mga healthy ano po natin na vegetable. Wag na po laging puro baboy. So, i-ano po natin sa bahay na kumain yung mga bata ng gulay. So, yun po. Thank you. Yung nakikita po natin na mga olive oil. So, ito po yung mga pinagmulan niya. So, panoodin niyo lang po na. Si Sir Day po, siya po yung owner for the Calistona product. So, siya po yung mag-i-introduce sa inyo. Yeah, hello. And while she's making a salad, a Greek salad, I'm going to introduce you some of the olives and where the olives come from. And how do we know what is the olive oil, the real olive oil? And today in the market there's so many olive oil, so it's very difficult to find out the real one. So this is a program here that's showing you a little bit in Greece and where the olive oil come from, and originally in the area where the olive been grown. The picture is not Santorini. Many of you know Santorini, but this one is not Santorini. It's a place called Peloponnesus. And Peloponnesus is an area of hectares of olives, and olive grows there. So, and you will see different part of the culture and also the cultivation in Greece. And this is a little village in the area where the olives come from, and all the people that live there and growing, they are farmers. And I believe also Chef Shay is going to make a wonderful salad today using all the olive oils. And she have an experience of the olive oil, and
here is the farm. It's an hectares of mountain and only olives that grows on that mountain. Everywhere you see, you will see olive trees all over the places. And Chef Shea will tell you a little bit why we look at the olives. You can see some of the trees there with olives inside. And I'm going to ask Chef Shea, have been using the olive oil for salads. Maybe she can tell you a little bit about what she's using for. So these are the olive trees. So would you tell us a little bit about it? So, yun po yung pinagmulan po ng mga olives. But yung ginamit po natin na vegetables is gawa po ng mga Pinoy. Which is, sabihin na po natin na hindi lang po sa ibang bansa na pwede natin gamitin yung mga olives. Ang kailangan po nating matutunan ngayon is kung paano po gagamitin yung ating mga organic na gawa po sa Pilipinas, pero pwede po natin gamitin yung mga imported products na organic din. So, ang ano po natin, magiging benefits po nito is gawang Pilipino na mga organic na mga pananim ng ating mga Filipino farmers. And then we can use olive oil, or pwede po natin, kung hindi po tayo gagamit ng mga olive oil from other country, we can use po yung ating mga gawang produktong Pinoy na vinaigrette or yung iba pong, meron po tayong mga pili oil, carrots oils. And then, so sabihin po natin, kailangan po is lahat is healthy. Healthy mind, healthy food. So parang buong pagkatao po natin is healthy. Thank you. Yes, ayun po, the carver po. Carver. So, yes po. Years in food carving artistry. Combining food and art is the forte of Mr. Reynante, adding drama and elegance in every table setting. Fruits and vegetables are intricately and meticulously carved into edible works of art. In today's presentation, he will show you step by step how to make impressive centerpieces from simple fruits and vegetables. Ladies and gentlemen, let's welcome Mr. Reynante Liagas. A round of applause, please. Chef Jay, mag-a-assist kayo kay Mr. Reynante. Pakilala nyo naman ang mga mga gwapo na selves ninyo. Ay, si Chef ba? Chef She? Okay, sige. Hello. Liagas. Bali po, si Sir Reynante po is sa Costa Cruise Ship at 15 years na po siya nagka-carve. So, veterano na po yung ating kasama for carving. So, yung mga interesado po na matutong mag-carve, so ito po yung basic carving po.
kung gagawin po natin, kung may expert nyo po to, ang sinasahod po ng ating mga carvers, kung di po ako nagkakamali, is nasa 180,000 pataas sa barko po. Yes. So ano po yung gagawin natin na ika-carve nyo po ang una? Unang-una sa lahat, gagawin ko muna bulaklak. Pero gagawa ko ng mga animation para pakikita ko sa inyo pagkatapos show ko sa inyo. So kuya, at least mga ilang ulit po ba bago matuto kami ng yung pagka-carve? Medyo, ang dito, kailangan, kasi ang specialty ko talaga ay wood carving. So, kung kaya mong gawin sa wood carving, kaya mong gawin sa prutas, anyone. O chocolate. Yes po. Bali po kasi si Sir Reynante po is tubong Paete po. So alam niyo po na ang mga taga Paete, Laguna is magagaling po talaga sila sa wood, kumbaga wood capital carving po ng Pilipinas po ang Paete. So doon po galing si Sir Reynante. So sabi po nila, so natanong ko rin po yung aking mga ibang kaibigan na mga nagka-carver, sabi po nila hindi, kumbaga meron po talagang gifted na gumagawa po ng mga na pagka-carve, pero po yung mga basic na ginagawa po is kaya naman po daw nating aralin kung talagang desidido tayong matuto. So, syempre po, halimbawa sa pagkain po natin, hindi naman po pwedeng magluto ka lang. So, sa panahon po ngayon is nauuso na yung kailangan laging may arte. Kumbaga, mata nyo pa lang, busog na po dun sa iyahain nyo. So, by next so magki-Christmas po, pwede po nating ilagay sa table natin para maging special po yung araw natin. So, may question po ba? Sorry po, medyo naharangan ko po pala. So, may mga question po ba kayo na gustong malaman na itanong sa ating carver, sa mga audience po? Anyone po? Pwede po kayo lumapit kung may gusto kayo mag- Meron to, Pwede ba doon? papatay ko muna sa kayo. Thank you po. Sinong may questions? Pwedeng magtanong. May tanong po ba yung mga nasa audience? Yes po. Ma'am, may tanong. Where's the mic? I just really would like to know if there is a school where I can go to learn food carving, fruit carving, things like that. Yes po. Sa food carving po, kung meron po mga interesado po, you can go to the booth po ng Top Chef Solution. So yung mga interested po na gustong matuto ng mga basic po. So kami po ng grupo, the Top Chef Solution po, pwede po kaming magturo po sa inyo. Or pwede po yung mga iba pong or baking, cooking, yung mga basic ano po na kailangan yung matutunan.
May definite pattern ho ba sa kahit anong klaseng fruit na available? Sorry. Galing eh. May practical skill na pattern ba? Kaya for example, if not pineapple or bananas or any kind of fruit available. Sorry? The question was there may pattern ba siya? Like any kind of pattern na apply sa fruit na yun? On that skill basis? Using Sa a knife? basic po, what do you mean? Kung basic po is kailangan merong mga fruits. So, any fruits po naman na gusto nyong matutunan. Kunyari, apple, orange. Kung ano yung gusto nyong matutunan na design or ano, pwede pong ituro ni Chef sa inyo yung kung anong design po. So, kasi po, kumbaga sa watermelon, ginawa niya pong flower. Kung gusto niyo pong matutunan siya sa apple, so pwede din po niya nga ituro sa inyo. Hindi naman po porket watermelon yung ginawa na flower, is sa watermelon lang siya pwedeng i-apply. So, pwede po siyang gamitin kahit sa apple or sa iba pa pong fruits. Thank you. Chef, ako po may tanong din po ako. Hindi po ba mas mahirap po mag-carve sa matitigas po na, di ba po yung kalabasa matigas? So, hindi po ba mas mahirap mag-carve po sa mga baguhan po? Kagaya po, halimbawa ako po gusto ko po matutunan. So, bago lang po ako. Saan po mas okay gamitin, mas madaling matuto? Sa matigas po na like kalabasa or sa mga malalambot po na fruits? Sa mga malalambot na bagay, yung prutas o kaya ay gulay, yan. Kasi po mas malambot pa yung kamay. Kasi malambot yun eh. Kasi pagkahoy o kaya yung mga pinupukpok pa yun eh. Minsan kailangan pang martilyo kaya para bumaon yung pinakatalim ng mga gamit. Kaya hindi ka pas ng mga malambot, madali lang eh. Hindi mo kailangan pamukpok. Kaya mas madali sa mga prutas, vegetable sa malambot na bagay. Okay po. Pero po kailangan po ba yung knife namin or yung carving namin hindi ba po pwede yung mga ordinary or yung mga kitchen knife na ginagamit lang namin sa bahay? Pwede rin yun. Kaso nga lang, kailangan lang, depende sa iyong gagawin. Kung ang gagawin may simpleng bagay, kaya mong gumawa ng mga basta yung mga mga style. Pero yung iba gumagamit ng mga tools like carving tools o kaya yung mga iba-ibang style ng mga talim. Pero ako nasanay na ako sa isang kutsilyo na maliit lang, nakagawa ng muka, nakagawa ng mga kung anong hayop na papagawa nyo, pwede kong gawin. Basta kung anong request, nagagawa ko. Okay. So, katulad din po pala ng mga chef po, lagi po silang may sariling knife. Kumbaga, kung saan po sila gamay, yun po yung laging gamit. Kagaya